Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po ito si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa aling komento. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon si Kristo, at gabayan ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay hinggang sa issue ng unprogrammed funds dapat alisin. Magkaroon ng definido ang balangkas. So ito yung ating tinunging issue, yung hinggil sa unprogrammed funds na isinali sa ating 2026 fiscal year 2026 budget ng ating bansa. Yan. Ang ipinasang national budget for fiscal year 2026 ay kasama na naman dito ang unprogrammed funds at pinalaki pa ng BICAM, nasa 243.4 billion, at ang nabito dito ng Pangulo ay nasa 92 billion. Kaya dapat may 150 billion pa na unprogrammed funds. So yan yung binabatikos ng ating ilang mga kababayang babatas na yung unprogrammed fund hindi dapat ito ay hindi kasali sa ating budget, which is nung mga nakaraang pag-iimbestiga at patuloy na mag-iimbestiga dito sa mga budget natin o pagre-reforma ang gagawin, bakit isinali pa, hindi ba noon ay gusto nang tanggalin yan? Ngayon yung ating mambabatas ay makulit, talagang isinali pa rin at sinasabi nila legal yung unprogrammed funds. Pero noong iniimbestiga pa lamang yung flood control project, mga ghost project na yan, at iba't ibang mga insertions, ay binabatikos na yung mga program fund, yung mga insertions, sa tanggalin. So ngayon ay may mga iba pang mga aligasyon na sinasabi na mayroong mga insertion pa rin ang budget ng 2026 at yung unprogram fund. So ngayon ay ito ay nais nilang hindi ito isinama pa rin ang ating mambabatas at pinalaki. So ngayon binito ngayon ni Pangulong Marcos 92 billion, may natira 150. So sabi ng ating ilang mambabatas, nag-petition na sila sa korte, Supreme Court, para tutulan yung 150 billion pa na unprogrammed funds na kung saan nila dadalahin yon ng ating pamahalaan, kung saan ito ay vulnerable for corruption. So ngayon ang ating mga kababayan at maging ilang mambabatas ay ninais na magkaroon ng unprogrammed funds dahil ito ay maaari lamang kurapin ng mga korap na opisyales ng pamahalaan, etc. etc. So ayon naman sa ilang mambabatas na ito ay ayon sa saligang batas, kung ito ay legal or ito rin daw ay safety net, di umano at hindi pork barrel o parang blank check na maaaring dalahin sa anumang proyekto. So yun, para sa ating mambabatas, yung pinag-uusapan noon na babaguhin, nire-reforma ng mga insertion program and program fund sa budget, ayun pa rin. So, walang na-reforma, pinag-ibayo pa. So yun. So ngayon ay ang ating Critics Promotions ay marigis sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ngayon, sa isyong ito ng unprogrammed funds, ay ang ating boses na unprogrammed fund dapat alisin, magkaroon ng definidong balangkas yung ating pamahalaan o caption ng kasusin ng ating pamahalaan. So ating maaaring tinututulan ang unprogrammed fund o ito ating boses or ating opinion at konstruktibo na para sa ating budget, na siguro ito ay dapat ay hindi unprogrammed fund ang dapat na maging caption ito. So alisin yung unprogrammed fund, palitan ito ng definidong balangkas. So kung saan dapat alisin ito at magkaroon ng definidong balangkas, kung saan gagamitin ng pondo ng bayan. So ang mga ganitong item ay maaaring pagkunan ng korupsyon at hindi para sa tunay na paggagastahan ng pamahalaan. Nakagaya ng halimbawa, mayroong talagang definido na para ito sa pagpapagawa ng kalsada. So dapat ganoon. Bakit mayroong unprogrammed fund? Dapat kung yan man ay buffer, kung yan man ay parang extraordinary, sinasabing for ano ba sa accounting yan, yung extraordinary item o parang yan ay buffer na nakalagay doon, halimbawa na dapat mayroong definido na
na kung para saan yan, hindi ang program funds. Parang ganon, halimbawa, o yan ay isang para doon sa sinasabi nila na maaaring pagkagastahan. Sa anumang pagkakagastahan, basta ang mahalaga, meron siyang definite na caption, hindi ang program. Pero dapat kasi yung sinasabi natin na buffer, merong para saan ba yung buffer? Saan buffer? Para sa lahat ba? Buffer. So, ngayon, kung ganoon, buffer siya, set siya para doon, na parang doon gagastusin saan man yan, legal ba o hindi. Pero dapat sana ay hindi, dapat ay ang ating gawin, ng ating pamahalaan, ng ating isa boses, hindi kahit yung mamayang Pilipino, maging ilang mambabatas, nasa pamahalaan, na ating isa boses ay walang ganyan sa pagre-reform ng ating at boses natin sa kay Pangulong Marcos, maliwanagan siya ni Bandera Santa Maria, Panginoon. Dapat mayroong reforma na walang ang program fund. Dapat may definite, may caption talaga na ito ay para sa gastusin ng health. Anong gastusin sa health? Para sa gamot, para sa hospital. Dapat ganoon. Hindi ang program walang definite kung saan yan. Dapat lang yung definite. Hindi ang program yung pamagat o yung caption. Dapat for health buffer to o for ganon. Dapat ganon. At dapat ba may health buffer ganon. Siguro yung pondo ng Department of Health meron ng buffer yun, di ba? Pumigit kumulang na kanilang budget at dapat hindi lalampas sa ganito ang kanilang buffer kasi nga kagaya halimbawa yung buffer mo mataas yung 80 million na malversation habang buhay na pagkakulong na yun, di ba? So kaya dapat pag-iisipang mabuti kung paano yung buffer din na yan, di ba? Na walang definido ng mga pagkakagastahan. Halimbawa, malaki pa, 150 billion. Yung 80 million nga, habang buhay na pagkakakulong na, or iba pa, plunder, iba pa, aside from the plunder na ilang daang milyon, siguro, o ilang bilyon. Pero kaya nga, dapat ay, para sa atin, ay hindi walang ang program fund na caption. Dapat mayroong definite caption siya na kung yung man gagamitin mo as in buffer or parang naka-standby fund, bigyan mo ng magandang caption yan para may definido malalaman ng taong bayan o dapat ay ang gastusin ng pamahalaan ay pagkakaisa na mayroon talagang shoot na pagkakagastahan. Halimbawa, para ito sa mga libro ng mga estudyante. So dapat ganoon lang. Hindi yung wala talagang di ba? Kahit mag-buffer ka doon sa Department of Education, malalaman at may na nababalik naman yon at the end of the year kapag magre-replay ng tawag doon liquidation ng kanilang pondo. So ngayon ang mga gastusin ng pamahalaan ay dapat accounted or may detailed expenditures program at hindi ganyan walang definido paggagastahan. At sinasabi na ito ay safety net. Anong proyekto at bakit hindi ito particular na dito i-detalye? At sa caption pa na ang program fund inilagay kung mayroong safety net at mayroong paglalagyan talaga siya. Bakit di doon pinangalan yun talaga at hindi doon. So medyo hindi natin malaman kung mayroong maaaring nakatago na maaaring pwedeng pagkagasta. Sana ay dapat mayroong definite para ganoon. Yan, di ba? Para hindi siya mainit for the corruption na pwedeng bunutin yun para ilagay sa isang ganito, di ba? Pero wala naman na paggagagastos. Okay? So, ano yung may parang reserve for contingencies? Ito, yan. Yung sinasabi natin yun, or parang for extraordinary. So, kung safety net, yan. Sa ating palagay, dapat magkaroon nga ng caption sa safety net para sa pangangalahat ng maaaring paggugulan nito. At ito ay hindi malinaw na paglagak ng pondo. Kundi dapat nasa mga area ito ng mga buffer, etc. So, ang mga malversation of funds, yan, 8 million. Kaya kung may ganyang walang siguradong details, grabing corruption ang maaaring puntahan ng mga perang yan sa ang program funds yan. Kaya dapat ay tingnan mabuti, pag-aralang mabuti ng mga eksperto nating mga kababayan na tumitingin sa ganyang klase ng mga pamamalakad ng pamahalaan ay gawin ng ating pamahalaan. Ngayon sa atin, hindi man tayo expert pero sa pangkalahatan sa ating paningin ay mukhang ito ay may noon pa natin ibinitbisa sa boses na reformahin yung mga ganyan na
insertion ng program fund na maaaring bunutin ng isang korap para sa kanyang sariling kapakanan or kapakanan ng kanilang partido, whatsoever na kanyang pagkakagastahan. Di ba? Kung sino man ang available na pwedeng bubunot niyan para yan ang program fund na yan. Kung kanino nakatunyan. So kaya nga sana yan ay yung Supreme Court ay yan ay matutulan. So nagsampa ng petition sa Korte Suprema ang ilang mambabatas para matutulan ito ang programa. Sana ay kasihan ng ating Korte Suprema yan. So ating boses sa SC matutulan ang programa. Sa maliwanagan yung SC. Magpayral kayo ng patas para sa mga yan. Para kawawa ng 150 billion kung mauwi lang sa katiwalian yan, ang daming kabuhayan na maiibigay or magandang proyekto na maaaring pag-ugulan ng ating pamahalaan yung programa niya. So yan. So marami yung mga lokal na pamahalaan, marami silang dapat na pag-ugulan ng mga proyekto roon, mga barangay. Eh hindi nila papag-ugulan, walang pondo. Tapos ito meron ganyan, program fund ganyan, para saan yan, di ba? Iba man na naman ay bakit ayaw pansinin ng ating pamahalaan ang sinisigaw na representative libiste. Sa halip ay binabara siya ng ating pamahalaan at inaasahan natin ay ang ating pamahalaan ay naghahanap ng ebidensya laban sa korupsyon at katiwalian ay bakit hindi bigyan ng kaukulang pansin itong si Congressman Libiste. Bakit yung ating pamahalaan ang pagkakaalam natin, humahanap sila ng ebidensya para lumabas yung katiwalian, malaman natin. Kahit dito sa bago pa, bakit ayaw nilang pansinin si Congressman Libiste na mayroon siyang mayroon siya nakuhang ebidensya mula kay doon sa kay secretary na sino ba yun, yung parang nag-suicide. So ngayon ay bakit ayaw siyang pansinin at imbestigahan kung ano yun, isama sa investigasyon. Bakit binabatikos pa? Nabigyan nila bigyan nila siya, bakit kinakalaban ay kung tayo naman natin laban sa korupsyon. Di ba? So mukhang hindi maganda yung naging reaksyon ng ating pamahalaan doon sa sinabi ni Congressman Libiste. So kaya kinakailangan ng investigasyon para makalaman niya kung siya yung nagkakamali at naimbestigahan, o harapin niya yung dapat na parusa sa kanya o siya yung mali. Kasi nag-a-allegate siya di ba? Nagbibigay siya ng aligasyon. So, karapin niya kung ano dapat niyang karapin kung mali yung kanyang binubunganga, di ba? So, bigyan ng pagkakataon ng ating pamahalaan, imbestigahan. Kung mali, harapin niya yung mali niya. Ngayon, kung tama, mas maganda dahil mabibiste yung mga korap. Di ba? Kaya naghahanap man ng mga ebidensya, mayroong ebidensya yung tao. Sino pang pagkukunan ng buti siya may malakas lang ng paglabas niyan, di ba? Ayun. So bakit kinakailangan batikusin na siya ay may ebidensyang gano'n? Baka mayroon man tinatago para hindi harapin yung mga pinabatikos. Kahit anong bigat na pinabatikos, di pa kaya nga patutunayan. O tinuturo niyang gano'n yun. Tunayan. Kung hindi, hindi parusahan si Libiste, di ba? Hindi kung anong binabanat sa kanya kay Congressman Libiste or ito ay isang sarswela para lamang siya ay maaaring tatakbong senador na yung darating na 2028, pwede sila siguro. Pero sana ay tingnan mabuti rin at kung ano man yung inyong aningas-ingas na yan tungkol dyan, kung ito ay dapat pagbigyan or not. Kasi iba yung naging yung kung ang dating kasi ay parang pinagtatakpan yung gobyerno, ayaw pansinin si Libiste. So dapat mapansinin kasi dapat open for evidence para sa investigation. Pero parang hindi sila open din sa evidence. Na kung saan ay dating open na isumbong sa pamahalaan ng ebidensya. Ito mga baga ito nag-usumbong di ba? Bakit ayaw pansinin? So ngayon ay yan at sana ay siya ay ating bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. So dalangin natin na may maliwanagan ng ating Panginoon Diyos ang pamahalaan sa patas na budget. So yan. At muli ay sana ay tayo ay patuloy na muli maliwanagan ang sangkatauhan, maliwanagan ang sambayan ng Pilipino mula pamahalang mambayang Pilipino na yung pamahalang mamahalan ng mabuti matuwid ng tao, patas na hustisya at iwasin yung korupsyon, katiwalian at pang-abuso.
Yung mamaya naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan natin yung mabuting pamamahala, patas ng justisya, karapatang pagtao. Sa ngayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Minsan na, makakapanampalataya tayo doon sa ating mga manala Panginoon Diyos, mula Panginoon sa ulit, magkaroon tayo ng kaligtasan, spiritual at higit na magandang pamumuhay mula sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yan. At yan, so muli ay sana nakapagsubos na ng konstruktibong kritisismo at sa ating pagbabahagi dito sa The Critics Promote. At doon sa ibang glitch ng ating article, so sana inyong unawain, merong glitch tayo roon ng mga figure. So babaguhin ko na lamang yung ating figure ng ating The Critics. Kasi merong glitch, ngayon ko lang na-check sa ating pag-ano. So wala kasi ako na ibang pag-edit. So hindi ko siya na-edit masyado. So ayun. So ngayon pa siya kapag tayo merong glitch, pero hindi naman ito fake news, di ba? Ganun. So ito ay makatotohanan, merong glitch lang. Typing error and clerical error lang. Pero naituwid naman siya. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.